Okay, number 23 and 24 of Civil Service Exam Math Review. So, i-post nyo muna, try nyong sagutan bago panoodin ang solution ko. Parehas tungkol sa percent. Okay? Suppose you were selling magazines and were paid 25% of your sales. What should your commission be for a day in which your sales amounted to 1,168? So, pagkuha lang ng commission ito, no? So, sabi, given daw yung commission mo, suppose you were selling magazines and were paid 25%. 25% ng sales. So, given ang sales daw amounted to 1,168. So, para makuha yung commission ay multiply lang directly. So, maraming way to multiply this. 25% multiply lang natin sa 1,168. So, madaming way. Pwedeng decimal, pwedeng fraction, pwedeng chop-chop method. So, depende sa inyo. So, ang best way na gagamitin ko dito, para sa akin, ang the best dito ay fraction. Pag nag-chop-chop method kasi tayo, ang 10% may decimal magiging 116.8 ang ano niya, ang 10% niya. 10% ay 116.8 kasi yung dulo 8. Kaya hindi ko gagamitin dito yung chop-chop method. Ang best na pwedeng gamitin ko dito ay fraction. So, fraction ang gamitin natin, 25%, that is 25 over 100 times 1,168. Ang 25 over 100, that is 1/4. So kung kabisado nyo na agad, 25% automatic 1/4 na yan. Pag nilowest term kasi, divide both by 25, magiging na siyang 25 divided by 25 is 1, 100 divided by 25 is 4. So ang gagawin na lang natin, 1 times 1, 168, edi 1168 pa rin yan. Tapos, divide lang natin sa 4. Okay? So ito yung best method, fraction na lang. So i-divide na lang natin ito manually. 1168 divided by 4, i-manual lang natin. So 11 divided by 4, that is equal to 2. At pwede na tayong mag-stop dito para makasave ng time. Tingin na agad sa choices. Letter E lang ang nagsisimula sa 2. Kaya automatic ito na yung sagot. So for the sake of discussion, ipagpatuloy natin. 2 times 4, we have 8. Subtract, we have 3. Bring down 6. 36 divided by 4, that is 9. 9 times 4 is 36. Subtract, 0 na yan. Just bring down 8. 8 divided by 4 is 2. 2 times 4 is 8. So therefore, but to 0 na ang ating remainder. The correct answer is 292. Okay, so next, number 24. So burahin muna natin. Ice placed in ice box loses 15% of its weight before being used. How many tons of ice must be placed in an ice boxes so as to have 850 tons for use? So pag inanalyze natin yung problem, nawawala daw yung 15%. So ibig sabihin, ang formula natin may subtraction. May subtraction yan. Ice placed in ice box loses 15% of its weight before being used. So how many tons of ice must be placed in an ice box so as to have 850? Pag sinabtract daw natin yung dalawa, ang magiging sagot ay 850 tons. Okay? So ang tanong, how many tons of ice must be placed? So ilalet natin yung original ay X, yung amount of tons. Tapos isasubtract natin yung mababawas sa kanya. Loses 15% daw. E di minus 15%, 15% netong X. Okay, so yan na ang ating working equation. Okay, so kailangan i-analyze lang natin yung problem at gumawa tayo ng equation. So original X, binawasan daw ng 15% kasi loses 15%. 15% na tong X, tapos equals sa 850. Okay, so isolve na natin. I-convert natin sa decimal ito. So we have X minus convert sa decimal, that is 0.15. X is equal to 850. Tapos, itong X dito, may invisible yan na 1. Okay? Tapos, isubtract lang natin ito. Yung iba nalilito dito sa 1 minus 0.15. O, isipin lang natin, 100 minus 85 or 100 minus 15. Pag 100 minus 15, ang sagot di ba 85? Eh di kung 1 minus 0.15, ang magiging sagot dyan ay 0.85. 0.85x equals 850. Ayan, kitang-kita na yung magiging sagot dito. Pag dinivide natin both sides by 0.85, 85 din to. So, ibig sabihin, ang sagot puro 0. Letter B na yung sagot dito. Okay, so pakita natin bakit letter B. Divide natin both sides by 0.85. Divide both sides by 0.85. So, cancel na yan. X na lang matitira. Tapos, pag nagdi-divide tayo, kapag ang divisor ay decimal, kailangan gawing whole number ito.
Para maging whole number, move ng dalawa. Siyempre, ang 850 nasa dulo yung decimal point niyan, move din ng dalawa. Yung space dito, lagyan natin ng dalawang zero. So, magiging 85,000. 85,000 divided by 85. Okay, so di ba eksakto na tong 85 divided by 85? Eksakto na yan na 1. Kopyahin na lang yung tatlong zero. Therefore, kailangan 1,000 yung ipe-place dun sa box para kapag na-lose yung 15%, eksaktong 850 tons yung kakalabasan ng mga ice. So therefore, the correct answer is letter B. Follow for more. Para po sa mga naghahanap ng murang math review, mapa fire officer exam man yan, or UPCAT review or college entrance test, or civil service exam, meron po akong offer na math review, 99 lang po lahat yan. Yung tatlo. So kahit alin po dyan kung anong hinahanap nyo. Fire officer exam, meron tayong 99 only, 10 sessions. Ito po yung schedule natin. MWF, tuwing May po ito. Mag-start ng May 11, matatapos ng June 1, MWF po. So ito po yung mga i-discuss natin. Madadaanan lahat ng math and logical reasoning. Tapos meron din po tayong Google Forms reviewer sa ibang subject. Meron din tayong GCN exclusive FB group para sa only replay ng past session. So ang reviewer ko po ay Google Forms. May mga mock test din. Wala po tayong PDF, Google Forms lang po. Okay? So 99 lang po yan, all in na yan, 10 days tayo ng math review. Para sa fire officer po yan. Tapos sa UPCAT naman, June ko naman ito gaganapin, MWF din, 7 to 9 p.m. din, June 8 hanggang June 29 naman po ito. So 10 days na math review. Meron din tayong Google Forms reviewer sa ibang subject, may mock test din po, and then may exclusive FB group din po. So June po yan, yung UPCAT. Tapos, ang civil service exam naman, wala pa akong nakalagay na schedule dito, pero buong July po to, MWF din, 10 sessions din. Ganon din po, meron tayong Google Forms reviewer sa ibang subject, may mock test, at may exclusive FB group. So, naghahanap ka ng math review, alin man dyan sa tatlo, mag-PM lang po kayo sa akin.